Okay, mapagpalang araw po, ano? Si Kuya Ador po. At ako, kaming dalawa. Every Saturday morning, ganito pong oras, dinadalaw ko po siya upang magbasa ng Biblia. Ito, Biblia po nila ito, salita ng Diyos Biblia. Ang gagamitin natin, yung mismong Biblia nila. Kung mapapasin nyo, ang picture, tinapay. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos, tinapay o pagkain. Yan po yung nakasulat sa Mateo 4:4. Ito. Ayan. Hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. So, salita ng Diyos at saka tinapay. Dapat yan ang buhay natin. Para maging kumpleto. Para, anong tawag doon? Malusog. Pero kung tinapay lang, kalahati lang. O wala salita ng Diyos, kailangan meron. Ano po? Kasi pag wala salita ng Diyos, ang tawag dyan, malnourished. Ano po? Sige. Siya ang ating gagamitin sa ating pagbabasa ng kasulatan. Ngayon, bago tayo papalahot sa pagbabasa, tayo muna idudulog sa Diyos para tulungan niya tayo. Panginoong Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami ni Kuya Ador sa pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang puso at isipan ng bawat isa sa pangalan ni Jesus, gayon din ang mga nanonood ng video ito. Amen and amen. Sino ang Biblia? Sino ang Jesus ng Biblia? Yan ang maganda eh. Bakit po? Sa Biblia kasi ang bida si Jesus. Ang kontrabida si Satanas. O, di ba? Para pelikula po yan. Sa pelikula po, yung kontrabida, binubugbog ng bida. Yan. Hindi naman po pwede na yung kontrabida siyang bubugbog sa bida. Hindi po ganon. Bagamat may mga pelikulang ganon, pero in the end, yung bida pa rin ang bubugbog. Sino ang Yesus ng Biblia? Marami pong iba't ibang turo kung sino si Jesus. Bawa, yung Trinitarian. Si Jesus daw tatlong katauhan. Nung nasa langit, siya ang Ama, diyan bumaba siya, siya naman ang anak, at nung wala na yung anak, siya naman daw yung Espiritu Santo. May kanya kasing turo. Wala naman dito yung hindi po. Ang turo ng Biblia, hindi gano'n. Huwag po tayo magpaloko. Okay? Sino ang Yesus ng Biblia? Ang sabi po ni Jesus ay dito sa sulat ni Juan sa 6:38. Ang sabi po ni Jesus ay ganito, sapagkat naparito ako sa mundo, sapagkat naparito ako mula sa langit. Yan. Hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban ng aking amang nagsugo sa akin. Yan. Si Jesus po pala, taga-langit. Bumaba. Pumunta rito. Ang sabi niya, yung kalooban ng Diyos ang kanyang susundin. Tingnan pa natin dito sa 1:12. Tunay nga bang kalooban ng Diyos ang kanyang susundin? Sabi niya, 1:12:49, sapagkat ang mga haral ko ay hindi galing sa sarili ko lang, kundi galing sa amang nagsugo sa akin. Siya ang nag-uutos kung ano ang sasabihin ko. Verse 50, at alam ko ng kanyang utos ay magbibigay ng buhay na walang hanggan
Kaya't ang kanyang, kaya kung ano ang ipinasasabi ng Ama, yun ang aking sinasabi. So maliwanag po sa 2 talatang binasa natin. Nagpatotoo ang ating Panginoong Yesukristo. Anong sabi niya? Naparito siya upang gawin. Ulitin natin ha. Para huwag tayo magkaroon ng aberya. Sapagkat naparito ako mula sa langit, ibig sabihin, tagalangit siya. Hindi upang gawin ang sarili kong kalooban. So, ang ating Panginoong Yesus po, may sariling kalooban yan. Lahat ng tao, mayroong kanya-kanyang kalooban. Pero ang kalooban ni Yesus ay pagsunod. Hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban ng aking Ama na nagsugo sa akin. Ang kalooban ni Jesus ay ang pagsunod sa kanyang Ama. Tingnan natin si Pablo naman. Dito sa libro ng Pilipos, meron sinasabi si Apostol Pablo. Sa chapter 2, ganito nakalagay. 5, dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw nyo. 6, kahit na nasa kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat pangwawakan. 7, sa halip, ibinaba niya ng lubusan ng sarili niyang sa pamamagitan ng paghahanyong alipin. Naging tao siya tulad natin. 8, at sa pagiging tao, nagpakumbaba siya, naging masunurin sa Diyos. Naging masunurin sa Diyos. Hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Ano ang papel ng ating Panginoong Yesus? Masunurin sa Diyos. Hanggang, saan daw po? Hanggang kamatayan sa krus. So, yung kamatayan po ni Jesus sa krus ay pasyal po ng Diyos yan. Dahil po sa ating mga kasalanan, ang ginawa ng Diyos, pinababa, inutosan, isinugo ang kanyang anak dito sa mundo kung saan tayo naroon, kaibigan. Yan po ang Yesus ng Biblia. Hebreo chapter 10. Ganito po ang mababasa. Simulan natin sa 5. Kaya nga, nang dumating si Jesus dito sa mundo, sinabi sa kanyang Ama, hindi mo nagustuhan ng mga handog at kaluhob ng mga tao, kaya binigyan mo ako ng katawan na iaandog ko. 6, hindi ka nasiyahan sa mga handog na sinusunog at mga handog ng paglilinis. 7, kaya sinabi ko sa iyo, narito ako para tuparin ang kalooban mo, O Diyos, ayon sa kasulatan tungkol sa akin. Kita nyo, ano sabi ng Panginoong Yesus? Sundin ang kalooban mo. Maliwanag, mismo Panginoong Yesus ang nagsalita. Sundin ang kalooban mo. Sabi niya sa kanyang Ama. 8, una, sinabi ni Kristo na hindi nagustuhan ng Diyos ang mga handog at kaluhob at hindi siya nasiyahan sa mga handog na susunugin o mga handog na naglilinis kahit na pinatutupad dito sa kautusan. Kita nyo po, sa lumang tipan po kasi, yung kautusan ng Old Testament, naghahandog po sila ng mga hayop. Naghahandog talaga po sila ng mga hayop. Pero, sad to say, hindi na po nagustuhan ng Diyos yun. Kasi po, ang inahandog nila, hindi na po ayon sa gusto ng Diyos. Mga, diba, naghandog ka ng hayop, pilay, bulag, may depresya. Kung maghandog ka naman mga gulay, gugulayin.
yung mga may depresya rin. Kaya hindi na po nasisiyahan ng Diyos. Kahit na hayo sa kautusan, sabi niya. Sipin nyo, ayon sa kautusan, naghahandog na sila, pero hindi na po nagugustuhan ng Diyos. Yan po ang totoo. Bebe, pagkatapos sinabi niya sa kanyang ama, nandito ako para sundin ang kalooban mo. Kita mo? Sabi niya, nandito ako, ama. Suguin mo ako, sundin ang kalooban mo. Kaya tinalis ng Diyos ang dating parahan ng paghahandog upang palitan ng paghahandog ni Kristo. Ito yung maganda. Yung handog po sa lumang tipan ng mga hayop, inalis na po ng Diyos. Kasi po hindi na niya nagugustuhan eh. At ang ipinalit po, yung handog na ni Jesus. This. At dahil sinunod ni Jesus ang kalooban ng Diyos, nilinis niya tayo sa mga kasalanan natin sa pamamagitan ng minsan ng paghahandog ng sarili niya. Amen. Ang ganda, di ba? Yung paghahandog ni Jesus, successful. Inalis na yung lumang tipan, yung handugayok. Inalis niya. Kaya tayo pong mga tao ngayon, napaka palad natin tayong mga nabubuhay ngayon. Bakit? Nakakabasa po tayo ng Biblia eh. Kaya sabi niya dito sa libro ng Galatia, wala na po tayong pinagkaiba. Mga tao tayo sa lumang tipan o tao tayo sa bagong tipan, wala na po tayong pinagkaiba. Bakit? Yung ginawa ni Jesus para sa lahat yun eh. Yung paghandog na ngayon, para sa lumang tipan yun. Yun ang turo ng kautusan ni Moises. Kaya tayo hindi naman utos sa atin yun. Yan. Kaya ano sabi ron? Ayon dito sa kasulatan, ang nakalagay ay dito sa eto na. Galatia 3:28. Ano po? Kayong lahat ay mga anak na ng Diyos dahil sa pananampalataya ninyo kay Jesus. 27. Sapagkat binautismo kayo sa pagkikipag-isa ninyo kay Kristo at namuhay kayong katulad niya. 28. Ngayon wala nang pagkakaiba. Ang Hudyo at hindi Hudyo, mga halipin at malaya, lalaki, babae, kayong lahat ay isa dahil kay Kristo, dahil kayo'y nahakay kay Kristo. Maliwanag po, wala nang pinagkaiba po ang tao. Tao ka man sa lumang tipan, tao ka man sa bagong tipan, lumang tipan, bagong tipan, malaya at biyag. Pare-pareho na lang po tayo. Kaya wala pong may pagmamalaki ang bawat isa sa atin. Hindi pwede sa, ay, kami naman ganito kami. Ay, bahala kayo, basta kami, ganito kami. Hindi. Kasi po, may mga reliyon po ngayon dito sa babaw ng lupa. Hanggang ngayon, nakatali pa po sila sa lumang tipan. Oo. Nangangaral din sila. Pero nakatali pa sila sa lumang tipan. Bagong tipan na po tayo eh. At ang sabi naman, maliwanag naman. Yung sa lumang tipan, inalis na po yun dahil hindi na po gusto ng Diyos ang handog ng tao kahit na alinsunod pa sa kautusan ni Moises. O tingnan nyo na lang, dito sa gawa, mayroon pang binanggit si Apostol Pablo. Ano po ba nakalagay dito? Sa gawa, hanapin lang natin na napakaganda rin sinabi ni Pablo eh. Ito po, babasahin ko 13 ng gawa. Gantay
8:39. Kaya nga mga kapatid, dapat ninyong malaman na sa pamamagitan ni Jesus ay ipinahayag namin sa inyo ang balita ng kapatawaran. Balita na patatawarin tayo ng Diyos sa ating makasalanan. Na sino man sumampalataya kay Jesus, itinuturing ng Diyos na matuwid, ito hindi nagawa sa pamamagitan ng pagsunod ng kautusan ni Moises. Kita nyo po, yung kautusan ni Moises, yung maghahandog ng mga hayop, halimbawa nagkasala ka noon, maghahandog ka ng hayop, kakatayin mo, susunogin, ganun po yun. Dahil nga naging tuso ang mga tao noon, ang inahandog nila sa Diyos, may mga kapansanan, mga bulag, may sakit, basta hindi malusog ng mga hayop. Kaya sabi ng Diyos, sige nga gawin ninyo sa inyong gobernador yan, ganyan ang ihandog ninyo sa gobernador ninyo, at ang gobernador ba ninyo matutuwa siya o hindi? Hindi matutuwa siyempre. Maging ang Diyos man po, hindi matutuwa. Kaya inalis po yun, ang pinalit po yung handog ni Jesus sa pamamagitan ng pag-ahalay ng kanyang buhay sa ibabaw ng krus. Sa pamamagitan ng pananampalataya natin. Kaya lahat po tayo ngayon, mga tao, anuman ang ating lahi, Hudyo ka man at hindi ka Hudyo, o Entel ka kung tawagin kaibigan, pare-pareho na lang po tayo. Ang mahalaga po, lahat po tayo, sasampalataya tayo sa Kristo ng Biblia. Amen. Yung Kristo na nasa Biblia po, yung lahat na nakalagay sa Kristo na yan, kailangan paniwalaan po nating lahat yan. Huwag po tayong mamimili. Yung lahat na nakasulat po, paniwalaan natin. Okay? Ganito po ang sabi sa 1:3. Ganito nakalagay. Sa 16 at 17. Sabi po ng kasulatan, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya kanyang bugtong na anak, si Jesus, upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 17. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak, si Jesus, dito sa mundo upang hatulan ng parusa ang mga tao, kundi iligtas sila. Yun po pala. Kaya po pala pinapunta ang kanyang anak upang iligtas po tayo, hindi upang parusahan. Sa totoo lang, dapat naman talaga tayong parusahan eh. Bakit ko nasabing dapat tayong parusahan ng Diyos? Lahat naman tayo nagkasala eh. Lahat po tayo nagkasala. Walang hindi nagkamali. Lahat, mayaman, mahirap, o ano man ang estado mo sa buhay. Ano man ang kulay mo sa buhay. Anong kulay ng balat mo? Lahat po tayo makasalanan. Kaya hindi tayo pwede magturo. Ay, si ganito, makasalanan niya. Si ganyan, makasalanan. Hindi. Lahat po tayo makasalanan. Kaya nga pinadala po ang Jesus ng Biblia dito sa mundo natin. Kung saan, dahil dito po yung mga makasalanan. Tayo po yun, mga tao. Kahit na foreigner ka, makasalanan ka, kaibigan. Naalala ko nung araw, meron nangangaraw sa Pampanga, sa Angeles, sa may Balibago. Nakakotse siya na meron siyang megaphone. Yung trompa, yung kanyang kotse. Harapat likod yung trompa eh. Sabi niya sa mga tao, kasi maraming foreigner dun eh. Repent! Napapatingin niya mga foreigner eh. Pagka dumadaan yung kotse niya. Ano sabi niya? Magsisi kayo! Kasi nga po, yung Pampanga kasi, yung Angeles at saka Balibago. Sa totoo lang kung nakarating po kayo doon, para Las Vegas po yun. Nakarating na kayo na Las Vegas sa Amerika. Pag nakarating po kayo sa Balibago, para Las Vegas po yan.
Pugad ng kasalanan niya. Diyan nga po tinawag yung kabaret. O ano ba, may tawag pa sila diyan nung araw, yung kabaret na isa na yon nakalimutan ko lang kung ano may tawag sila doon Oh, pagka pumasok ka ron, bibili ka ng ticket. Pagka sasayaw ka ng babae, ang bayad mo ticket. Pag bumili ka ng maraming ticket, yung babae wag mo nang bibitawan. At paiingkas po nila yung ticket kung saan nila binili. Yan po ang Las Vegas ng Pilipinas. Yang Pampanga, yang Angeles o Balibago. Kaya tayo po ay makasalanan. Kaya pinadala si Jesus hindi upang atulan po yung tao, kundi iligtas ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Kaya yung paghahandog sa Kanya, Amen. God is good all the time. Salamat, Panginoon Diyos, na minahal mo po kami kahit hindi kami kamahal-mahal. Hindi kami kaibig-ibig, pero inibig mo po kami. Kami po yung mga taong marami sa iyong paningin. Subalit, nilinis mo po kami sa paghahandog ng misanang handog lamang ng aming Panginoong Yesukristo. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayong mga nakikinig ng video, pag hindi niya po tinatanggap si Jesus, tanggapin niyo na po. Isuko ang buhay ninyo sa Kanya para po makasama namin kayo sa kalwalatian ng Diyos. Amen po ba? Amen. God is good all the time. Ako po ang inyong kaibigan, yes, Brother Manny Bautista. Siya naman po si Kuya Ador. Dito tayo sa Barangay 94, Sonny District 1, Tondo, Manila. God bless us all po. Bye!